suspect sa Tacloban shooting. Asek, good morning. Good morning! Good morning, Alvin. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Opo, na-miss ko tuloy yung serbisyong DSWD for everyone. Di ba, Asek? Yung programa natin kada Sabado Oo, dati. tama. Anyway, anong status ngayon ng dalawang bata, no? Kasi yung isa kinasuhan pala ng murder, frustrated murder, ano po? Siya ba ihiniwalay na hindi na siya under the custody of DSWD o both of them are under the custody of DSWD dahil minor sila pareho? At present, Alvin, pareho po silang nasa kustodiya ng DSWD. Nandun po sila sa ating Regional Rehabilitation Center for Youth. Batay po doon sa ating pong ulat ng ating pong field office, magkahiwalay po sila, separate rooms, at hindi po sila nag-uusap at hindi po sila nagkikita. Nagpumirma po yung mga magulang o yung mga guardians nitong dalawang CICL ng voluntary commitment, kaya napunta po sa ating RRCY. Ngayong araw na to, Alvin, magpupulong yung pong multidisciplinary team, magkakaroon ng conference at buuin yung specific interventions para po sa dalawang CICL na to. At mananatili yung pong 15-year-old CICL sa ating RRCY hanggat gumugulong nga po yung investigasyon, yung proceedings, yung court proceedings hindi nga dun sa mga kasong na isampas kanya. So habang gumugulong yung kaso, habang nililitis yung kaso, the more than 15-year-old suspect will be under the custody of DSWD. That's correct. Tama. Pero depende yan sa magiging decision din ng court, Alvin. Maari kasing ipalipat siya, kung meron pang ibang facility like yung Bahay Pag-asa, pero kung wala, maaaring dito nga muna sa Regional Rehabilitation Center for Youth at mag-undergo ng intervention. So iba pa yung Bahay Pag-asa, iba pa itong sinasabi mong facility ngayon? That's correct. Oo. Nakasad kasi sa Juvenile Justice and Welfare Act na kung 12 to 15 years old yan, exempt po siya from criminal liability. So dapat itong CICL na to dalhin sa Bahay Pag-asa. But kung wala naman pong available, of course, other facilities that would provide the necessary intervention ay maaari din po. Ngayon, para doon sa 15 to 18, ina-assess kasi yan, Alvin, di ba, if that individual acted with discernment. Sabihin, alam ba niya yung kanyang ginawa? Alam ba niya ang tama at mali? Alam ba niya yung consequences ng mga naging actions niya? Dinidetermine niya ng mga social workers and other members of the multidisciplinary team at isinusumiti yan sa korte. Yun din pong kanilang rekomendasyon and then the court will render judgment on that. So kapag kasi napatunayan na he or she acted with discernment, well, of course, Alvin, we don't want to preempt the ongoing case proceedings. Pero kung halimbawa lang po na napatunayan na he acted with discernment, magkakaroon ng diversion program and the court will commit the individual to a rehabilitation center for youth. Ako naman parang narinig ko kagabi, parang kaya daw kinasuhan ng murder at frustrated murder dahil nadiskubre ng DSWD na meron siyang discernment sa kanyang ginawa. So you're saying now hindi pa tapos, wala pang sinasabi ang DSWD na may discernment siya sa ginawang krimen. Yes, Alvin, ongoing pa yung assessment na ginagawa. And let us take note na hindi ito overnight process or hindi nagagawa at a single day. Meron din pong mga tools kasi na ginagamit yung ating pong mga social workers and other members of the multidisciplinary team. Kung halimbawa po sa DSWD, I could mention some of the tools na ginagamit natin. Halimbawa yung level of moral development tool. Meron din tayo yung index of moral judgment or index. Meron din po ginagamit yung ating mga social workers na yung child functioning checklist, pati yung family functioning checklist. And pati yung community profile, inaalam din. So, to provide the context kung paano ba napalaki yung child doon sa kanyang pamilya, ano ba yung klase ng komunidad o yung immediate environment na sinabilangan niya. So, yun po yung magiging basehan ng ating po mga social workers in preparing also
the social case study report. So confirm pala, Irene, na merong magulang. Akala ko nung una walang magulang yung mga suspect. So meron, kinumit ka mo ng magulang, nagkapirmahan na voluntarily kinukumit nila yung dalawa sa inyo sa DSWD. Tama po, nagkaroon ng ng pagpupulong din at yun po yung basehan Alvin, na is either nagkaroon ng court-issued involuntary commitment or pumirma po ng voluntary commitment yung immediate family members. Opo, pero ito magkakahiwalay pala sila ng hindi direksyon kung hindi dahil magkaiba yung edad nila, magkakaiba yung proseso na gagawin sa kanila. Yung 15 anyos, kinasuhan na nga po, yung 14 anyos, ASEC, gaano katagal pwedeng i-custody ng DSWD yan? Kasi yun yung nirereklamo ng iba na, dahil wala pang 15 yan, pakakawalan lang ng DSWD yan. Parang wala lang nangyari. Ano po? Gaano kahaba ang custody ng DSWD sa 14-year-old na suspect? Batay yan doon sa bubuin na intervention plan. Usually 6 to 12 months yan based on our on our practice. 6 to 12 months, but depende again doon sa assessment. Kaya binabantayan talaga. Intensive kasi yung intervention plan na binubuo, and then again, hindi lamang po DSWD social workers ang bubuo nitong intervention plan. Kasama din po ang ibang mga stakeholders, mga eksperto, and magkakaroon ng iba't isang utsaring mga activities. Merong counseling, briefing, education, skills enhancement, pati na yung moral values formation, pati na yung spiritual enlightenment, lahat po yan kasama doon sa intervention plan. But yeah, yung kanyang pananatili doon po sa ating RRCY ay depende po dun sa bubuin na intervention plan. But titignan din, Alvin, is magiging community-based ba yung intervention plan or magiging center-based. Pag-sabing center-based doon mismo doon sa RRCY siya mananatili for a specific period of time, or yung community-based, dadalhin na siya doon sa community, pero under the supervision of the case manager. Pero dahil wala nga po siyang criminal liability, Irene, hanggang 1 taon lang ang todo na pwede siyang under the custody of DSWD. After that, wala na. Yes, tama, based on the intervention plan, pwedeng 6 to 12 months. Pero again, it could he could stay longer, depende doon sa kanyang progress din, yung pagbabago din. Kasi di ba, reform natin yung individual, tinitiyak natin na nagagabayan siya, magkaroon ng pagbabago sa kanyang behavior, sa kanyang pag-iisip, nang sa gayon, mas maging maayos yung kanyang reintegration eventually doon sa community. Yeah. Pero Alvin, mahalaga din na banggitin natin na hindi lamang po yung individual ang ating hinahanda. Hinahanda din po natin yung community doon sa kanyang eventual reintegration. Opo. At ina-assist din niya ng multidisciplinary team. Handa na ba? Meron bang pagpapatawad? Meron bang, di ba, yung mga ganong factors are considered bago pakawalan yung isang individual, or sabihin natin na i-reintegrate yung pong CICL. Isa na lang, ASEC, I think that is where the problem lies. Kasi sa mata po ng pamilya ng biktima, yung 14 anyos, yun pala ang may hawak nung Glock. Yung naka-reload pa, at apparently, lumilitaw, although hindi pa naman sure, hindi pa confirmed na isa sa mga nagplano ay siya yung 14. Kaya lang, wala nga siyang pananagutan dahil sa batas, wala siyang criminal liability. I wonder how you deal with that. Paano yun? Parang ang sinasabi, ang kritisismo is, ganun-ganun lang, 3 napatay mo, 20 nasugatan mo, tapos ganun-ganun lang, 1 taon lang. Parang ganun, ASEC? How do you answer that? Well, yes, oo. Alvin, totoo yan. Ako mismo, magulang ako. Hindi rin katanggap-tanggap at napakasakit talaga yung naging incident. Kaya naunawaan natin yung mga magulang and other members of the community na naka-witness na po nitong very tragic incident na ito. And alam niyo po, hindi naman nangangahulugan na exempt from criminal liability yung pong 14 years old. Wala na po tayong gagawin. Actually, makukonfine siya sa isang center, mababantayan at tuturuan at gagabayan hanggang sa tuluyan nga natin na ma-reform. Kasi di ba, the objective of the Juvenile Justice Welfare Act is to pursue restorative justice. So, kailangan natin na magabayan at matulungan ito pong bata. Kaya siya nandun sa ating pong center. So, kung titignan mo, Alvin, parang
ano rin siya, na-deprive rin siya ng kanyang kalayaan because nandun lang siya, no? Wala siyang interaction with other members of the community, hindi niya magagawa yung dati na rin niyang mga activities, hindi naman perform yung mga iba pa niyang mga regular tasks or regular activities dahil nasa center lang po siya. But dun sa center, tinitiyak po natin na siya ay mababago, siya ay mas mapapalaki ng maayos so that eventually he will become contributing member of our society na nagbago at yung siya mismo ay nagsisisi o may remorse doon sa kanya pong mga nagawa. Tama, kasi ganun po ang tungo, rehabilitative. Kung kaya pang i-save yung batang yan, imbis na mapariwara, kailangan siyang i-save at patawarin sa kanyang nagawa. Ano po? Ganun ang sistema. Sa ibang bansa may ganyan din, Irene, di ba? Hindi punitive, kung hindi rehabilitative ang approach. Yes, that's the reason why doon sa ating pong mga centers, we have therapeutic and rehabilitative interventions. Yeah. No? And Alvin, di ba sa DSWD ito lagi nating sinasabi, ang ating din po kasing mandato is to always ensure that the best interest of the child is upheld at all times. So kaya tinitingnan natin, bagamat sabihin natin na nagkaroon ng maling aksyon, nagkaroon ng pagkakasala, kinakailangan hubugin natin siya, itama natin, ilagay natin siya sa tamang daan para lumaki siya sa tamang environment, in a nurturing environment, and he will be able to perform and do activities that are not detrimental to his growth and development. Sige. Ang dyan muna tayo, Asek. Tuloy-tuloy natin yung diskusyon sa mga susunod pang episodes. Asek, thank you. Mabuhay po kayo. Regards kay Secretary Rex, ha? Maraming salamat, Alvin. Mabuhay ka. Thank you. Si Asek Irene Dumlao, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Teka muna si Ma'am Corito Season, may pinapabati. Nasaan na ba yun? Belated happy